Kapatid, may pagkakataon ba sa buhay mo na alam mong tama ka, pero sabi ng iba, mali ka? May kilala ka bang taong siya na ang mali? Galit pa. Naku, malamang may naisip na kayong mga tao ngayon. At malamang yung tao niya, katabi nyo. Kaya wag nyo nang tingnan, baka makurot pa kayo. Oo, Kaya yung na. tipong imbis na mag-apologize, siya pa yung nagagalit. For today, pag-uusapan natin, ano na mga dapat gawin kung sabi ng iba mali ka, pero alam mong tama ka. Sa ating episode na, Palagi na lang akong mali. Sa anong action mo, pag-uusapan natin kung ano-ano magagandang aksyon kung gusto mo nang sumuko sa buhay. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito ay paniniwalaan at gagawin. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, true love does not always have a happy ending. True love has no ending. Uy, ang ganda nun ha! Kung gusto mo daw ng true love, maniwala ka na true love doesn't always have a happy ending. Hindi lahat masaya, di ba? Pero true love has no ending. Walang katapusan. Yan po dapat, ito po dapat maintindihan ng lahat na nagmamahal, lalo na yung mga tao nagsasabi ng I love you. Kasi kuminsan po, hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang I love you o yung true love. Ngayon, pag-uusapan po natin ang ibig sabihin nito. Oo, kasi every time na may kinakasal, di ba? Oo, ngayon, medyo kapanahunan na rin ang kasal. Every time na may kinakasal, ang gusto natin happy ending. Siyempre, sino ba naman ang ayaw? Oo, di ba? Parang fairy tale, they live happily ever after. Ang masakit na katotohanan ay madalas hindi ito ang nangyayari. Alam nyo yan, marami kayong kilalang kinasal na gustong they live happily ever after, pero ngayon po, hindi na po sila happy. It's either hiwalay na po sila, o iba naman, gusto nang maghiwalay, o iba, nagtitiisan na lang. Sabi kasi ang honeymoon stage is from 7 days to 7 months to 7 years, Yes. 'di ba? Ang problema kasi kapag nahihirapan na sila, ang mga komplikasyon ng relasyon dumadating, sumusuko na. Ang resulta, they live separately ever after. Yun po ang problema po Diba? nila. Kasi pagdating ng problema, sumusuko, bumibigay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng true love. Kasi at pananaw nila ang true love dapat no ending. Di po totoo yun. Ang even true love po, kuminsan po talaga nagkakaroon ng problema. Pero kung alam niyo pong naintindihan niyo ang ibig sabihin ng true love, na ang true love ay no ending, ay sigurado ko walang pagsasama ang maghihiwalay dahil naunawaan nila ang ibig sabihin ng true love. At kung gusto nyo magkaroon ng mas magandang relasyon, dapat yun ang paniniwalaan Yes. mo, di ba? Na true love doesn't always have a happy ending, pero yung true love has no ending. Wala siyang kamatayan, di ba? O walang katapusan, di ba? So, ibig sabihin, may relasyon po kayo ngayon. At tingin nyo, true love yan. Hindi po ibig sabihin, dahil true love yan, maganda lahat ng mangyayari. Oo. Hindi po. May mga pangit na mangyayari sa inyong pagsasama. Pero, kung totoong true love ang inyong pagsasama, hindi dapat to maghiwalay o hindi dapat ito maging patuloy na pasakit. Kasi kung naintindihan nyo na ang true love has no ending, ano man po ang pangit na pinagdadaanan nyo ngayon, makakahanap at makakahanap kayo ng solusyon sa inyong problema dahil ang pananaw nyo, true love has no ending. Walang katapusan po dapat yung true love na yan. Kasi minsan kapag ka nagkakasakitan na, parang gusto nang mag-end. Kasi di nga, ba? hindi happy Wala ending. na, oo. Hindi maganda yung nangyayari. O imbis na maghanap ng solusyon na magkapatawaran, kasi syempre nagkakamali din naman ng isang tao, di ba? Hindi na, parang ayoko na. Throw in the towel na. Wala na. Hintuan na natin. So, to, hindi po di ba? dapat gano'n. Kasi pananaw po nila kasi, dapat kung tunay na nagmamahalan, walang problema. Hindi po totoo yun. Kung tunay kayong nagmamahalan, may problema. Kahit hindi kayo tunay na nagmamahalan, may problema. Ibig sabihin, tunay o hindi, may problema. Pero, kung tunay kayong nagmamahalan, true love has no ending. Ibig sabihin po, dapat hindi natatapos ang true love na kahit po maraming problema, maraming pasakit, maraming sakit, patuloy po kayo maghanap ng solusyon sa inyong problema because ang paniniwala nyo, true love, at dahil true love yung asawa nyo, it will have no ending. Hindi kaya pala, 'di ba, sa marriage vow, 'di ba? For better, for worse.
in sickness and in poor. Di ba? Lalo in sickness and in health. In sickness and in health. And Oo. riches and okay. Oo. Sa hirap at ginawa, Ginawa. yun po. Till death do us Yan. part. Kaya talagang kapag naniwala tayo na ganito yung gagawin natin, hahanap tayo ng solusyon sa ating problema. Meron minsan, di ba, parang matindi na yung problema, parang wala ng solusyon. Pero patuloy kang maniniwala. So dahil naniniwala ka, magsisik ka ng counselor, di ba? Maghahanap ka ng papayo sa inyong dalawa para mas maayos ang inyong relasyon. Diba? Kung talaga pong Oo. true love po yung nararamdaman nyo or yung nangyayari sa inyong mag-asawa, ito po ang dapat na nangyayari. May ginawang mali si lalaki, may ginawang mali si babae. Alam nyo, true love doesn't always have an happy ending. Pero alam nyo, true love has no ending. So, ito gagawin nyo. May problema. Hindi ko alam magagawin, pero mahal ko siya. At dahil mahal ko siya, hahanap ako ng solusyon. Sabi nga ng mga bilig, iisip ka. Kung wala ka maisip, magtatanong ka sa iba. Magpapa-counsel ka sa mga marriage counselor. Kung walang maitulong ang mga marriage counselor, ito good news, may Diyos na pwede kang lapitan, mananalangin ka, hingi ka ng tulong. At unti-unti, pag pinagpatuloy mo, talagang naniniwala ka dapat yung relasyon nyo has no ending, somewhere, somehow, makakakita ka ng solusyon sa problemang pinagdadaanan nyo. So, ano po ang mangyayari? Tutuloy po ang inyong pagsasama and who knows, you might live happily ever after. Kaya minsan pag nawawalan ka na ng love, humingi ka sa Diyos ng pag-ibig. Dahil yung Diyos ng pag-ibig ang magsusupply sa'yo ng grace at ng love para dun sa mahal mo sa Totoo lang po, Diyos lang po ang talagang may true love. Tayo po ang true love natin selfish eh. Pag nagbibigay tayo, pag dumabalik, ayaw na minsan natin. conditional pa. Conditional diba? po ang ating pagmamahal. Pero ang true love po na nagagaling sa Diyos, unconditional. Ibig sabihin po, yung true love ng Diyos, ano man ang gawin natin, mahal tayo. Magkasala man tayo, mahal tayo. Maling ginagawa natin, mahal tayo. Yun po yung tunay na pagmamahal ng Diyos. Sabihin niyo, sir, hindi naman ako Diyos. Tama ka, hindi ka Diyos. Pero mayroong kang Diyos na pwede mo hingan ng tulong na, Lord, hirap na akong mahalin ang asawa ko, ang nanay ko, ang tatay ko, ang biyanan ko, kung sino man. Lord, pwede mo bigyan mo ko ng pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Doon po magsisimula ang tunay na true love. Kasi hindi mo na gusto nangyayari, pero ang paniniwala mo, love should not have an ending, lalo na po galing sa Diyos. Pag ganyan na ginawa niyo, makikita niyo ang daming magandang mangyayari. Wow! Sana mula sa araw na to, maniwala tayo at gawin natin. The true love doesn't always have a happy ending, but true love has no ending. At alam namin, siguradong gaganda at gaganda inyong buhay kung paniniwalaan lang natin ito at gagawin natin. Sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. By the way, bago tayo mag-break, kung gusto ninyo ng bakasyon na walang konsumisyon, mag-book lang po sa Crown Plaza Manila at sa Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleash. Ako po muli si Vic Garcia. At Avenue Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo segment? Tandaan, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng puro ngawa. Dapat may gawa dahil ikaw ay produkto na yung ginagawa at hindi na yung sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Kaya kung meron po kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, padala nyo lang po sa aming Facebook o YouTube account na Buhay Unleash at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyonan. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay ano-ano ang magagandang aksyon kung gusto mo nang sumuko sa buhay. Yan. Ayan na. At may mga tao pong dumadaan po sa ganyang sitwasyon. Kung ikaw ito o may kilala kang ganito, nakakalungkot madinig na nararamdaman mo yan. Tama? Pero mahalaga ang iyong buhay at may mga hakbang na pwede kang gawin para makatulong yung nararamdaman nyo, mabawas-bawasan or eventually mawala na. Ito po ang pwede nyo aksyon. Number one, consult someone you can trust. Yan. Oo, yung bang makipag-usap ka sa tao mapagkakatiwalaan mo, hindi lang kung sino-sino. Yun. So, napaka-importante po. Kung yan ang nararamdaman mo, huwag niyo pabayaang wala kang kinakausap. Humanap ka ng makakausap na masasabi mo yung nararamdaman mo. Huwag mong pabayaang sarilinin mo yan. Kasi at this point in time,
kailangan mo ng tulong. At yung Yes. makakausap mo, makakatulong sa iyo yan. O wag mo namang i-deprive yung sarili mo, ipagkait yung sarili mo ng suporta ng iyong pamilya, kaibigan mo, kasamahan mo. Kasi minsan yung pakikipag-usap lang, naku, malaking Malaking tulong tulong na. yun, Sabi- nakakapag-release ka Sabi sa'yo po, kausap lang, maghanap lang kayo kahit wala kayong importanteng pinag-uusapan. Kasi po, pag nakikipag-usap ka sa iba, ito po nangyayari, na-divert po yung masama yung iniisip doon sa usapang pinag-uusapan nyo. Yes. And that's very good already. Ibig sabihin, humanap lang ng kausap. Kahit ano muna ang pinag-uusapan, oks na po yun. Kasi po, delikado po pag ikaw mag-isa, isip ka lang ng isip, mas delikado yun kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan. So, unang-unang step, humanap ng kausap. Na Ang simple. mapagkakatiwalaan mo. Nagkakaintindihan ko. Kasi kung minsan na, kahit wala nga, kahit kwentuhan lang eh. Casual. Kahit oo. wala, hindi ka pa kukuha ng tulong, iba pa yon. First is, humanap ka lang ng kausap. Kahit pwedeng kausapin kapatid mo, o kaya meron kang pamangkin, kausapin mo yung pamangkin, o iba, ay na ginagawa mo. Just find a way to talk to somebody to divert your attention from the problem you are facing right now. Especially, kung wala ka makitang tao medyo makakatulong sa problema mo. Divert lang po, talk to somebody. Pero, may step number 2, assuming nakakausap ka na at may oras ka na, ito po yung susunod na step na dapat nyong gawin. Number 2, Seek professional help. Ano yan? Oo, humingi ka ng professional na tulong, no? Kasi marami namang professional counselors na masanay humarap sa ganyang sitwasyon. Kaya pwede kang maghanap ng therapist or counselors, no, na makakatulong sa sitwasyon. so ibig sabihin po, yung una po, dinadivert ka po na kasi nga, nandun ka sa sitwasyon na kailangan may makausap ka. Pero pag okay ka na, ang susunod mo dapat gawin, humingi ka ng tulong sa mga taong nakausap mo, Yes. or ikaw mismo, lalo na ngayon, pwede mo i-google lang yan, pwede mo, maghanap ka ng professional people who are trained, nag-aral, at nauunawaan yung sitwasyon mo. So, ibig sabihin po, talagang hahanap ka ng, ayan, sinabi naman kami, therapist, o pwede counselor, or spiritual counselor. Yes. Punta ka sa simbahan nyo Oo. na may kaunawaan sa spiritual na sitwasyon. So, hanap ka ng mga taong yun kasi itong mga taong to may kaalaman, may kasanayan, at pangatlo, may eksperyensya sa problemang pinagdadaanan mo. At malaki posibilidad, alam nila yung solusyon sa problema mo. Correct. O okay sa naman sarilinin mo lang yan at suluhin mo. So, diba? dagdag ko pa. For example, pag nasira ang computer mo, di ba, hindi mo alam paano gawin. Kasi hindi ka sanay, hindi ka trained din eh. Ano normally mo ginagawa? Dadalhin mo yung computer mo sa computer technician. Correct. At yung computer technician sabi siya, okay, check lang. Tingnan mo lang, baka magawa ko to in the few minutes. Ita-diagnose nila. Okay, titingnan nila, ay naku, simple lang. Ito. Kung minsan po, in 30 minutes to 1 hour, tapos yung issue. But kung minsan, pag medyo malaki yung problema sa computer, sabi niya, okay, balikan mo na lang bukas. Ayos na ito. So, pag-isipan niyo buti. Bakit nasolusyonan ng computer technician yung computer mo na hindi mo masolusyonan ilang oras at ilang araw mo nang pinag-iisipan? Simple lang po pagkakaiba nyo at pagkakaiba ng computer technician. Yung computer technician, nag-aral, nagpakadalubhasa, Nagsanay. may experience Oo. to fix that. Ikaw wala. So, yun po sitwasyon mo. Sa problema mo ngayon, wala kang gano'ng experience. Wala kang kasanayan. May mga taong nagsanay, may experience, doon ka na pumunta. Tsaka minsan, parang i-eksperimentohan mo, di ba? Na ayusin yung computer, for example. So, mas lalong lalala. Kaya mas maganda, ikaw mismo, dalhin mo yung sarili mo dun sa mas nakakaunawa sa isang sitwasyong katulad niya. Sabi ka man na mabilin, huwag yun. Oo. For example, hanggat maaari, computer, di mo naintindihan, huwag mo eksperimentohin kasi baka yung maliit na sira, lumaki yung Mas sira. lalong lumaki, lumala. So, pag Oo. lumala, baka pagdating mo sa computer technician, ay may problema. Malala na. Malaki magagastos mo or mas maganda, palitan mo na rin yung computer. So, yun po ang problema ko. Kaya kung hindi nyo nauunawaan, humingi kayo ng tulong. Napaka-importante po yung paghingi ng tulong. Kaya na po, may mga pagkakataon, may mga taong may problema, arang ayaw humingi ng tulong. Ay naku po, may mga taong tutulong sa inyo kung hingi kayo ng tulong. Kung hindi naman, yung number 3 Number three. natin is call a crisis hotline. Tumawag dun sa mga hotline na pwede kayong humingi ng payo. Maaari yung tawagan yung Hopeline Philippines, Yan. no? Ito yung mga numero nila pwede nating i-announce, no? 804-4673
0917-558-4673 or 2929. Ano po, ito pong mga organisasyon na to ay mga organisasyon nakadedicate, nag-aral para tulungan yung mga taong katulad mo kasi alam nilang may mga taong dadaan dito. Ito po, tatawagan nyo lang, sila po ang gagabay sa inyo how to solve the problem na pinagdadaanan nyo. Pwede rin kayo tumawag sa CBN Asia, no? Meron silang counseling center, 8737-0700 kung nandiyan ka sa Metro Manila. May mga taong handang makinig, tumulong sa iyo at ipapag-pray ka pa. Totoo Diba? yun. Oo. So, ito po, napakasimpleng mga step na pwede nyo gawin at promise po, makakatulong ito sa problemang pinagdadaanan nyo. Number 4 tayo. Do not isolate. Ayan. Huwag mo ihiwalay yung sarili mo. Kahit na gaano kahirap, subukan mo makihalubilo sa ibang tao. Sumali ka sa mga activities na makakapagbigay sa iyo ng suporta. So, napaka-importante po Diba? niya kasi may mga pagkakataon po, pag ganito sitwasyon, we have that tendency magsarili. Oh. Payo po namin, kung ganyan ang sitwasyon nyo, wag na wag kayong magsasarili. Wag nyo pababayaang manatili ang sarili nyo nag-iisa. Yes. Always find somebody to be with. Okay? O find a group that you can be with. Or always talk to somebody na naunawaan ang sitwasyon mo. So, napaka-importante po ng mga step na to because ito po ang magliligtas sa inyo sa kapahamakan kung sakali dahil sila po ang gagabay at tutulong sa inyo at napakaraming paraan para mangyari po at masolusyonan ang problema. Yung mga feelings kasi ng pagsuko, sa totoo lang, hindi yan madaling harapin. Lalo diba? na mag-isa ka. Oo. Pero hindi ka nag-iisa, maraming taong handang tumulong sa'yo. And alam mo ba, meron akong kilala na sabi niya, siya daw nagkakaroon ng problema. So inisip niya na tumulong sa iba. Mhm. Instead na mag-focus sa sarili niya, he decided to sow seed in the lives of others. Mas lalong gumanda daw yung buhay. So, that's another step na pwede Oo. yung gawin. Pero ito po, step number 5 tayo. Napakaganda dito. Seek help from God. Humingi ka ng tulong sa Diyos na handang tumulong sa'yo 24/7 sa oras ng iyong pangangailangan. So, for example ngayon, nakikinig ka, wala akong kilalang counselor, walang spiritual advisor, wala. Right now. Okay, You pagkatapos can sa programang ito, put your hands together, tingin po sa langit, at kausapin mo, Lord, hindi ko na alam magagawin ko, tulungan niyo po ako. At alam ko po, alam niyo, dapat yung gawin. Tulungan niyo po ako sa problemang pinagdadaanan ko. Sigurado, kikilos sa Diyos at tutulungan ka sa problema pinagdadaanan mo. Sana nakatulong kami sa inyong sitwasyon. Pero, bago tayo mag-break, may tanong lang ako sa inyo. Mahilig ba kayong magkape? Ay, malamang marami sa inyo. Oo naman! At syempre, kung mahilig kayo magkape, switch to a healthy coffee, mag-Glorious 7-in-1 Mangosteen Malunggay Coffee Mix ka na. Meron pang stevia extract, di ba? Healthy na, wala pang asukal na nakakasama sa ating kalusugan. Meron din silang healthy Glorious Choco and tea, kaya make a healthy switch, get a cup of coffee, and drink. Mag-Glorious Coffee na rin kayo! Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat gawin. Kung sabi ng iba mali ka, pero alam mo, tama ka. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia bumalik. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Sa Ask. Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula, itanong mo lang. At para simula ng itanong mo lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPAs na si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir B, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Aveline. Punta tayo sa mga nagpapanik na mga taxpayer dahil sa naka-receive ng unexpected huge assessment due to the result of the audit of the Bureau of Internal Revenue. Yung bang napakalaki naman ng assessment. So, kailangan ay maging kalmado tayo. First, don't panic. At kailangan ay mauwi ito sa magandang resulta. So, to avoid poor decision making, kailangan ay kalma lang. Pangalawa, review the audit report. Baka naman kasi mali talaga naman dahil you have the rights to question the whatever
assessment na binigay ng BIR. At ang pangatlo, seek professional help. Consult a tax professional or a tax lawyer. Tulad namin, kami naman po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon. So, sa susunod ay bibigyan namin kayo ng maraming tips. Yan lamang po, and God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema pa at tanong patungkol sa accounting, tawagan lang Caballero Lacsa & Company CPA sa numero 0917-836-4747 o 0917-810-0796. Okay, tanong po. Alin ang mas masarap? Madalas natin pinag-uusapan yan. Sino ang mas magaling? Yan, o pinag-uusapan kaya natin. sino ang dapat kong iboto? Naku, ayan, medyo magdating na po ito. oo. Alin ang mas maganda? Tanong na naman yan. Kaya sino ang tama? Ikaw o ako? Yan. Ilan lang po yan sa madalas nating pag-usapan, kumisan, pinagtatalunan. Ayan, oo, hindi lamang minsan nauwi pa sa away, yun ang matindi. At masakit, nagkakasakitan pa. So yan po yung sa mga problemang tanong, bakit, sino ba, paano ba yan? Good news, ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang mga dapat gawin kung sabi ng iba, mali ka. Pero ang alam mo, tama ka at madalas mangyari yan sa ating buhay. Kaya maganda pakinggan niyo po ito. Sa ating episode na, Palagi na lang akong mali. Na-explanation na ba yan? Palagi kayong mali. So may ilang mga bagay po tayong dapat maunawaan kung dumadaan tayo sa sitwasyong ito. At sigurado ko po, lahat tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon na tingin mo naman tama ka, pero sabi nila, mali ka. Number 1. determine whether the matter is an opinion or a fact. O, sa Tagalog, para maunawaan nyo, alamin nyo yung pinag-uusapan nyo ba? Opinion o katotohanan? Siguro, sir, ano connection nitong opinion at Ay, katotohanan? malaki. Napakalaki po nito. Dapat Oo. maunawaan nyo yung pinag-uusapan nyo o pinagtatalunan nyo. Opinion ba o katotohanan? So, para maunawaan nyo, pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng Oo. opinion at ng katotohanan. Ano ba yung opinion? Pag sinabing opinion, ito ba yung belief or judgment that rests on grounds insufficient to produce complete certainty? Kaya nga, opinion eh. So, ibig sabihin, Oo. meron kasi nasabi, pero hindi natin masabing totally truth lahat yan kasi kulang sa mga impormasyon para magsabing ito ay tunay na katotohanan. Personal view Yun mo ang- yan, or attitude, or yun yung paningin mo, appraisal Sa mo. Tagalog, sa palagay ko, Palagay ko, yan. oo. Sa tingin ko, sa pangunawa ko, yung pong ibig sabihin ng isa'y opinion, yun ang sinasabi mo. Pero hindi iba yung katotohanan. Katotohanan is something. So, what is facts or truth? Ang fact naman is something that exists. Mm-mm. Ito na yung something known to exist or to have happened. Halimbawa, wireless communication is now a fact. Yes, sabihin nila, walang wireless communication, pero ang hirap i-deny na walang wireless communication. Bakit? May cellphone ka. Yes. May TV ka. Ang dami po. Oo nga. Paano umukuan? Hindi ko naintindihan, pero alam ko meron. Nagkakaintindihan. Yes. For example, may araw at may buwan. Bihirang tao po ang magsasabing, walang buwan. Walang buwan. So, those are truths. Okay? So, kailangan natin maintindihan yan. So, yun ang mga katotohanan nating dapat maunawaan. Ang opinion po, ay ganito. Ay, nako, ang opinion ay ang mundo ay maraming iba pang buwan at may 100 buwan nakaikot sa mundo. Sa tingin mo yon. Pero sa pananaw ng iba, doon po papasok yung opinion kasi hindi siya supported ng so much facts. Pananaw mo lang yun. Ang truth known by actual experience or observation. Something known to be true. No? Something said to be true or supposed to have happened. Yun yung katotohanan. Example, nabangga ni person A ang kotse ni person B. Ano yung fact doon? Nabangga ni person A ang kotse ni person B. So, medyo Yun yung halos katotohanan. lahat tayo, Oo. maniniwalang yun na nangyari. Yes. Kasi nabangga, may ebidensya, Oo, nakita. So, yun, facts yun. Pero ang opinion, ay nako, tingin ko sinadya ni person A nabanggain yung kotse ni person Ayan. B. So, ngayon, paano Oo. tayo makakaalam na sinadya? Kasi, pakiramdam natin, ay naku, galit kasi si A kay B, kaya binangga. Pero hindi natin alam yung tunay na dahilan Yes. bakit nabangga. Opinion lang natin, palagay natin yun, iniisip lang natin. Yun po ang pagkakaiba ng opinion at ng katotohanan. Yung pagkabangga, yun yung fact.
Kasi Diba? nabangga, may Oo, ebidensya, dahil may nangyari nakakita, may video. Ayan. Yes. Pero yung sinadya ni person A na banggain si kotse, na ang kotse ni person B, hindi tayo sigurado. Opinion yun. Opinion Pero, meron tayong matibay na katunayan minsan, di ba? Pero, opinion mo lang. Yan. Oo. Pero yung sinasabi natin sinadya, kung meron tayong matinding ebidensya, Beyond sample, reasonable doubt. na video mo, Oo. sinabi ni A, babanggain ko ang kotse ni B. Ayan, pwede mo nang sabihin, baka may katotohanan na yun kasi meron kang ebidensya. Pero kung wala, pakiramdam mo lang, opinion po yun. Nagkakaintindihan tayo. Kaya dapat nating alaming mabuti kung opinion ba o katotohanan na nating pinag-uusapan o pinagtatalunan. Yes, Diba? ganda po yan. Remember, almost everything we hear is an opinion, not a fact. Almost everything we see is a perspective, not the truth. Kaya ingat po, baka Tama. nag-aaway kayo sa isang opinion. Alala ko yung sinabi ni Napoleon Hill, opinions are the cheapest commodities on earth. Yeah. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept them. So, yun yung cheapest commodity. Bakit lahat naman tayong opinion? Kaya always, we're entitled to our own opinion. Yes, kaya alamin kung ang issue o ang matter ay opinion or katotohanan. So ngayon, sir, alam ko na, opinion o kaya katotohanan, depende kung ano yung pananaw nyo sa pinag-usapan nyo. Oo. Pupunta tayo sa step number 2. Step number 2, if the matter is an opinion, respect the opinion of others. Okay, go. Diba? Kung nalaman nyo yung pinag-uusapan nyo, opinion lang. For example, Oo. sino ba mas magaling na presidente? Opinion niya, mahirap patunayan niya. Sino mas maganda, si A or si B? Opinion yun. Kung opinion ang inyong pinag-uusapan, itigil nyo na ang inyong pagtatalo. Kasi kailangan respetuhin nyo yung opinion ng iba Yes. para respetuhin din ng iba yung opinion nyo. Kasi remember, we are all entitled to our own opinion eh. Lahat tayo may karapatan sa ating opinion. Eh kung may opinion ka, may opinion din ng iba, respetuhin na lang natin. Okay, sana kung pareho yung ating opinion, wala kayong pagtatalunan, di ba? Kaya So, lang kung hindi, respetuhin natin. So, diyan po papasok yung, pwede mo sabihin opinion mo. But don't expect the other person to believe in your opinion. Oo. Yung kabila, pabayaan mo siyang sabihin yung opinion niya. Pero hindi ka naman niya na-expect na maniwala ka rin. Pero sa inyong pag-uusap, nakadinig ka na parang maganda yung opinion niya. Pwede ka naman magpalit na opinion kung na-convince ka nung paliwanag niya. So hindi pa masamang magpalitan ng opinion. Pero huwag pong mag-away sa opinion. At kung okay sa'yo na ilahad yung iyong opinion, di pabayaan mo din ng ibang ilahad nila Totoo yung yan. kanilang opinion. Sabi nga ni Bill Bullard, opinion is the lowest form of human knowledge. It requires no accountability, no understanding. The highest form of knowledge is empathy. For it requires us to suspend our egos and live in another's world. Kumbaga, it requires profound purpose larger than the self kind of understanding. Sabi ang empathy daw po is, may opinion ka. Yes. May opinion siya, pero isipin mo, kung ako nasa sitwasyon niya, hindi kaya sasabihin ko. So, Oo. ang tawag po daw, nakika-empathize ka sa kanyang pananaw. At dahil nakika-empathize ka, nire-respeto mo siya. At dahil nire-respeto mo siya, hindi mo siya awayin. Oo. Hindi yung pagpipilitan yung iyo kasi may possibility, baka naman siya tama. Okay, ikaw yung mali. Kasi opinion nga po ito. Ayan. At syempre, kaya respetuhin natin ang opinyon ng iba. Bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks. Sila po ang master of eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya bisitahin niyo po ang kanilang websites for more information and Pretty Looks location. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia bumalik. At Amiling Garcia, patuloy tayo sa Itanong Mo Lang segment. Sa ating topic na ano mga dapat gawin kung sabi ng iba mali ka, pero alam mo, tama ka. Sa ating episode na Palagi na lang akong mali. O, review tayo ha. Una, number 1. O, number 1, determine whether the matter is an opinion or a fact. Alamin kung ang pinag-uusapan nyo, issue ba? Ang issue pinag-uusapan, opinion ba o katotohanan? Yes. Number 2, if the issue is an opinion, respect the opinions of others. So, ibig sabihin, kung opinion at alam nyo hindi facts, respetuhin natin, wag natin pag-awayan dahil may kanya-kanya tayo opinion. Yes. Number 3 na tayo. Yan. Even if you struggle to accept others' opinions, still
show respect. Yan, may mga pagkakataon po na talagang hindi natin matanggap yung opinion nila dahil sa pananaw natin, mali at walang pundasyon yung opinion nila. Napakahirap tanggapin. Na-experience yun, may Oo. mga pagkakataong pong ganyan. Ang aming suggestion, ikaw din naman, hindi naman 100% na totoo sa'yo. Yes. 90% siguro. So, opinion pa rin. Suggestion namin, para walang away at sama na loob, respetuhin nyo pa rin ang opinion ng iba. Ibig sabihin, may mga opinion na madaling tanggapin, Oo. di ba? At paniwalaan. Dahil maraming bagay ang nagpapatunay dito. Pero may mga opinion na ang hirap talaga tanggapin dahil sa tingin natin, ito ay talagang mali. Alam niyo yung mga, alam niyo, baluktot na opinion, yung talagang, alam mo, paling na paling eh. Maling-mali talaga. Malabo ito. Pero ito po problema natin eh. Sa ating pananaw, malabo yun. Paling yun, baluktot yun. Sa ating pananaw. Pero may posibilidad sa kanyang pananaw, totoo yun. Tandaan niyo po ito. At ikaw ang mali. Oo. Pwede naman pareho kayong tama. Ang punto po nito, ito. Kasi kung minsan po, iba yung pinanggalingan natin, iba experience natin. Sila iba eh. So, ang punto ko lang po, kung hindi ka naman nakikipagdebate patungkol sa katotohanan, matuto po tayong respetuhin yung pananaw ng iba. Parang many years ago, nagsabi, ang mundo daw ay bilog. Ang sabi nila, ang mundo daw ay patag. Ay nag-away po sila ron. Ang tapang-tapang ng mga patag dahil patag talaga. Tignan mo, paano may patag na patag eh. Isa naman, pananaw niya. Pero wala rin siya ebidensya pa during the time. Pinagtalunan po ng malaki yan. Eventually, napatunayan, bilog pala ang mundo. Pero akala nung marami dati, patag ang mundo. So hindi po natin alam unless we have enough evidence to prove. Think about it. Pagbigyan natin yung pananaw na yun. Yes. In some cases, yung nabanggit mo kanina, na talagang maling-mali at walang katuwiran, pero gaya ng nasabi namin kanina, remember, we're all entitled to our own opinion. In some cases, even, no, we're entitled to our wrong opinion eh, di ba? Oo. We're entitled to our own opinion. Tanggap mo natin yan. Oo. May dagdag po kami. We are all entitled to our wrong opinion. Ibig sabihin, kahit mali na yung opinion natin, we're entitled to it. So, Kaya, if we are oo. entitled to a wrong opinion, the people Ikaw. na kausap mo, they are also entitled to a wrong opinion. So, ang punto ko po, tanggapin natin yung opinion nila. Kasi yung kanyang opinion, respetuhin natin siya, di ba? Gaya ng gusto nating respetuhin ng ibang tao yung ating opinion. Kahit na sa tingin nila, mali yung ating opinion. So, for example, yung mga beauty contest. Napansin niyo po, tingin mo, ito dapat manalo. Ito yung Binibining Pilipinas, Miss Universe. Yung isa, mag-aaway ka, hindi kasi, ito. Ang tawag po yan, opinion. Kaya mapansin niyo po, pag mga beauty contest, maraming judges. Iiban yung mga judges, iba-iba ang opinion. Kaya pag may nanalo po dito, hindi po facts yun. Opinion po yun ng mga judges na siya dapat ang manalo. Yes. Number 4, if the issue pertains to an opinion, refrain from imposing your opinion on others. Yan. So, pag dumating na po kayo sa puntong opinion lang, malinaw na opinion na sa'yo, opinion yung kanya. Kaya lang, meron po tayong this tendency na tingin natin, pag alam nating tama tayo, ipaglalaban natin, ididikdik natin, at sasabihin natin, tama ako, mali ka. Doon na po nagsisimula ang away. Kasi nga po, pinipilit nyo yung opinion nyo sa ibang tao. Oo, kaya nga ang mas maganda dito ay wag nating ipilit, no, yung ating opinion sa ibang tao. Kasi minsan, di ba, parang, teka muna, parang ini-insist mo na eh. Kasi parang gusto mong sabihin na mali siya. So, wag po. Alam na natin ang opinion ay hindi fact or katotohanan para sa lahat. So, pwedeng tama sa'yo, pero hindi tama sa iba. Kaya mas maganda, wag na lang nating ipilit. So, yung napaka-importante po, huwag ipilit. Pwede kayo mag-discuss, pwede kayo mo magkwento, i-share. Oo. pwede mo i-share. Hopefully, habang nag-share ka, maglagay ka ng maraming facts, o maraming Oo. ebidensya. Baka, ma-inganyo mo siya. May mga pagkakataon pong ganun. Dahil sa pagpapalitan ng kuro-kuro, may nagbabago isip. So, baka naman. But kung hindi talaga, galangin po natin. Sabi nga ni Cory Stalwart, the worst time to give someone your opinion is when no one has asked Ayan. for it. Ito pong napakalaking problema, kaya marami tayong napapaaway tayo. Oo, napapahama. Parang ganito. Nakita mo yung kaibigan mo, kapitbahay mo, mali ang pagtrato sa kanyang anak. Sa tingin mo, lalapitan mo. Mare, kumpare,
Parang di yata tama yung ginawa mo sa anak mo. Naku, huwag niyong gagawin yan. Number 1, hindi mo anak yun. Number 2, hindi ka sigurado kung tunay na nangyari. Oo. Pangatlo, hindi ka tinatanong ng opinion mo dun sa problemang yun. Mapapaaway ka. Unsolicited yung Huwag niyong opinion, gagawin yun. diba? Kaya napapahamak, gumugulo yung buhay, hindi naman tayo hinihinga ng opinion, nagbibigay tayo ng opinion. Wag niyo pong gagawin kung hindi kayo niya ng opinion, wag. Lalo na kung hindi ka involved. Except, for example, nanay ka nung anak mo, baka. Pero ingat ka pa rin kasi kung may pamilya ng sarili anak mo, wag na rin. So, ang punto po is, ingat sa pagbibigay ng unsolicited advice. Delikado yan. Number 5, if the matter is an opinion, never engage in conflict because of it. Yan. So, make sabihin, paano kung malinaw kayo opinion? Wag siguraduhin mo, wag kayo dumating sa puntong makikipag-away kayo dahil sa opinion. Kasi opinion nga, problema po ito. Gaano karami sa atin ang napaaway dahil sa opinion? Sa totoo lang, kayong mag-asawa, ilang beses kayo nag-away? Alam niyo bang kadalasan ng inyong away ay opinion? Sample, may bibiling kayo. Taas sa number 1, taas sa number 2. Gusto ng asawa mo taas sa number 1, gusto mo taas sa number 2. Alin na mas maganda? Depende. Sa babae, ito. Sa lalaki, ito. So pareho kayo may opinion, pero pag aawayan nyo yan, tama ba yun? Pero pwede pag-usapan. Pwede pag-usapan. Pwede magpaliwanagan. Oo, At the end of the day, huwag mag-away. Oo, pwedeng magbigay ng dahilan bakit ganun ang nasabi mo doon sa isang opinion. At sana magkasundo tayo sa iisang opinion. Pero, wag na wag makikipag-away. So, yun po ha. Pag alam nyo na opinion yun, huwag kayong pumunta doon sa away dahil sayang naman po yung relasyon. Mag-asawa, magkapatid, magulang. For example, mayroon kayong kapatid na may problema. Ay, ito dapat niya gawin. Sabi, ay, ito dapat niya gawin. Ay, ito, pag-aawayan nyo. Unang-una, hindi naman kayo involved. Okay? So, huwag niyo pag-aawayan. Pero i-share yung pananaw nyo, pabayaan nyo na yung taong involved, mag-desisyon. Kaya kapag pinilit mo yung opinion, wala namang mananalo, pareho lang kayong matatalo, dahil tama naman ikaw sa opinion mo. Pero mali ka dun sa opinion ng kabila. Dahil dyan, inaway mo yung taong tama ang opinion niya. Ano mangyayari? Magkakaroon lang ng problema ang inyong relasyon. So, yung napaka-importante po na, no? So, iiwasan nyo po ipilit yung inyo at pag nakikita nyo na parating na kayo dun sa away na hindi na maganda nangyayari, pwede na kayo tumigil. Pwede mo sabihin, ay, siguro, baka may punto ka. Hindi ka naniniwala totally sa kanya. With that spoken words, magtitigil po ang argumento at baka hindi na mapunta sa Naalala ko away. yung sinabi ni Stacy Lia, the tricky thing about giving opinions is that sometimes they cost you more than you wanted to spend. Kasi pag nagbigay ka po ng opinion, sasagot yun. At pag sumagot siya na hindi akma sa sinabi mo, sasagot ka rin. Ay, totoo. Mamaya po, nagbigay ka na ng opinion, pero samaan na kayo ng loob nung kausap mo. Eto pa sinabi ni Pierce Anthony, one day you'll discover that the opinions of worthless people are worthless. Totoo yan. May mga tao talagang may opinion sa lahat ng bagay. Halos lahat ng bagay pinakikialaman kahit wala naman silang kinalaman. Malamang may kilala kayong tao ganyan. Pag ganyan po, kilala niyo tao talaga mahilig mag-opinion. Ang tawag po namin yan, mga opinionated. Oo. Don't engage them in an argument. Kasi mahilig talaga magbigay ng opinion at kamisa kahit wala pong kwenta-kwenta o wala pong suporta. Huwag niyo na po silang argumento. Mag-usap kayo pero huwag kayo makipag-argumento sa sinasabi niya. Kaya huwag makipag-away o ubusin ang iyong kaalaman dahil lamang sa opinion. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vic Garcia bumalik. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na, ano-ano ang dapat gawin kung sabi ng iba mali ka, pero alam mo, tama ka. Sa ating episode na, palagi na lang akong mali. O, review tayo sa mga napag-usapan. Number 1, determine whether the matter is an opinion or a fact. Number 2. Number 2, if the matter is an opinion, respect the opinion of others. Number 3. Even if you struggle to accept others' opinions, still show respect. Number 4. Number 4, if the issue pertains to an opinion,
refrain from imposing your opinion on others. Huwag niya ipili. Hindi pa rin kayo opinion. Pabayaan mo na siya sa opinion niya. Number 5. Number 5, if the matter is an opinion, never engage in conflict because of it. Huwag niyong pabayaang dumating po ang inyong argumento sa pakikipag-away. Okay lang po makipag-argumento. Pero pag nakikita niyo, may sama na kayo na loob, may hostility na, itigil niyo na. One of the best way to stop, ano gawin, alam mo? Parang may punto ka. Sige, pag-iisipin ko. Hindi mo sinabing, you agree. Tama ka. Hindi mo Oo, sinabi. tama siya. Oo. But that will stop the conversation at hindi na mauwi sa away. Yes. Number 6. Number 6, respect others' opinions and refrain from speaking negatively about them. Ayan, ito na mo po problema natin kumisan. Nagka-argumento kayo ng isang tao sa si tao A. So, o kwento kayo, medyo nagkainitan kayo, talaga hindi ka naniniwala. Pero sinabi mo, okay, tigil na natin to. Tapos na. Problema, hindi po natatapos doon. Pag alis mo, tatawag ka kumpare. Kay kumare, alam mo, nagkausap kami ni ganito. Ito daw siya. Sa tama ba yun? Ibalik mo na din. So, ibig sabihin, isasabihin mo lahat nung napag-usapan nyo. Pero yung mga sinabi niya, maganda di mo sasabihin. Sasabihin mo lang yung mga iyo. Ano po ang punto noon? Parang sinisiraan natin yung tao. Ito masakit. Sa likod niya, wala na siya. Hindi na siya makakalaban. Hindi na siya makaka-defend. Oo, so you don't do that. So, kumbaga, wag mong siraan ang ibang tao dahil sa kanilang opinion. Kasi kung minsan, hindi tayo nakikipagtalo sa ibang tao sa kanilang opinion, pero kinikwento naman namin yung maling opinion ng iba sa ibang tao. Oo, komisa naman to, hindi kayo nagtalo. Nadinig mo lang na si A, ito ang sinasabi. Hindi kayo nag-uusap ha? Pero tingin mo mali sinasabi niya. Ano gagawin mo? Kakausap pa. Alam mo ba, si kumpara, ito ang sabi. Again, wala po siya doon to defend yung kanyang Sarili. statement. You don't even know yung kabuuan ng kanyang statement. Kaya marami po na may misquote sa Facebook, sa news. Kasi nga kinukuha lang yung isang sentence, hindi alam yung pinag-usapan. Hindi po maganda yun eh. Kaya nga po, kung meron kayo nadinig, di naman sigurado, kahit sigurado kayo, at wala namang sa yung koneksyon yung mga bagay na yon, huwag nyo nang pagkwentuhan. Yes. Ang tawag po doon, chismis. At kayo ayaw nyo pagchismisan kayo, tama? So, huwag nyo pagchismisan. At kung minsan kinikriticize pa yung Yan. opinion ng iba, di ba? Ay mas malaking problema yon dahil hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung taong kinikriticize natin para magpaliwanag ng kanilang opinion. Parang, kumpare, alam mo ba? Si isang kumpare namin, ito'y sinabi, ito'y ginawa, bumili ng ganito, ay maling-mali yun. Again, you don't do that kasi wala nga Kaya eh. mas maganda isipin natin sinabi ni Eleanor Roosevelt, sabi niya, great minds discuss ideas. Yeah. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Yeah. So, So, napakaganda nasaan po. ka doon? So, kung gusto niya daw po yung mga taong great mind, dapat pinag-uusapan niyo ideas, ano yung gagawin, ganito. Pero pag kayo, nagsama-sama ng kaibigan niyo, kamag-anak niyo, pinsan niyo, at ang pinagkukwento niyo, buhay ng ibang tao at kung paano nila kinikilos yung buhay nila, delikado po yan. Ang tawag ko po dyan, simple natin, chismis. Kasi Oo. po, hindi po maganda eh. Kasi okay sana kung pinag-uusapan yung magagandang bagay patungkol sa tao. Okay yun. Pero kung kinikriticize na po natin yung mga kilos nila, pangit. Kaya sir, mas maganda, no? Isipin mo, ano bang gusto mong itawag sa'yo? Ikaw ba'y taong great mind kasi you discuss ideas? Or average mind kasi you discuss events? Or small-minded person dahil you discuss people? Chichismis. Number 7. When you realize that your opinion is wrong, Yan. admit your mistake. Kasi po may mga pagkakataon sa gitna ng matinding palitan ng argumento, marirealize mo parang, Mali ata, no? parang kapos yung aking pananaw. Pag ganun po, matuto po tayong sabihin, alam mo pre, anong tama ka, parang mali yung aking naiisip patungkol dyan. Napakaganda pong attitude nun. Kasi po pinakikita mo dun sa kausap mo na medyo handa kang tumanggap ng pagkakamali. Ito po maganda. Yung attitude na yon, matatransfer po sa kaibigan niyo. Pag dumating yung kaibigan mo sa pagkakataong maisip niya, parang nag-uusap kayo, may kausap silang iba na parang hindi na tama yung paninindigan niya. Yes. Pwede rin siyang magbago. Ito good news. Kaya ngayon siya natuto. Sa'yo. Kasi tunay po, may mga pagkakataon sa una, akala natin tama. Pero habang tumatagal, Ay, may mali. mali pala. Oo, so kung alam mong mali, yung opinion mo, na-realize mo,
aminin mo yung pagkakamali mo kasi hindi naman masamang magpalit ng opinyon. Ang masama, mali na yung opinyon, pinaglalaban mo pa. Yan, may mga pagkakataon pong ganyan. So, Oo. pag alam nyo ng mali, huwag nyo nang paglaban. Kung di nyo kayang matanggap, diretsahan nyo, pagkakamali nyo, manahimik ka na lang. Di ba, huwag mo na siya, ay, mali ako, komisyon, hirap tanggapin eh. Pero habang nagkasalita siya, Alam mo, may palakpasin tawag. nyo na lang eh. Alam mo, may tawag dyan sa hindi nire-retract. Sabi nga ni Joseph Schubert those who never retract their opinions love themselves more than they love truth. Totoo po. Iba, alam mo ng Diba? mali pananindigan mo, pero hindi mo binabago kasi nga nahihiya ka. Yung reputasyon nakasalalay. Ang problema, alam mo ng mali ka. Problema yan. Yes. Number 8, if the issue is a matter of fact, it will not matter who is right or wrong. Yan, may mga pagkakataon, hindi na opinion pinag-usapan, katotohanan na at sigurado kang tama ka. Pero siya daw, tama daw siya. Ang tanong is, at the end of the day, hindi na importante kung sino tama mali. Basta ikaw alam mo tama ka, pabayaan mo siya kung ano yung tama sa kanya. Yes. Huwag na kayo mag-away. Oo, kasi hindi importante kung sino yung tama o mali, di ba? So, itigil mo na yung usapan dahil wala naman itong magandang kahihinat. Dahil sa tingin niya, pareho kayong tama. Oo. Sabi nga ni Dave Willis, it's never worth winning an argument if you lose a relationship in the process. Nanalo ka nga na wala naman yung kaibigan At kumisa po kasi ang argumento natin, normally, kapamilya natin, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, kamag-anak. Ang problema, nanalo ka, pero may sa taong galit sa'yo. Ito problema mo, hindi lang yun ang galit sa'yo. Yung asawa nun, yung anak nun, yung pinsan nun, yung nanay nun, galit din sa'yo. Tandaan nyo to ha, immature people always want to win arguments, even at the cost of a relationship. Pero mature people understand that it's always better to lose an argument and win a relationship. Sana kayo po yun. Yeah, kaya isang magandang bagay na dapat nating pag-isipang mabuti ay ang pagkakaroon ng walang opinyon. Ha? Paano yun? Walang opinyon kasi kapag wala kang opinyon, wala kang opposite na opinyon. Totoo yan. O walang taong against your opinion. At kung walang taong against sa iyong opinion, maliit ang posibilidad na may makakaaway ka. O kaya Diba? kung may opinion ka man, huwag mo nang ganong ilalabas para huwag ka nagkaroon ng anti-opinion. Pero, malabo naman yung taong Totoo. walang opinion, 'di ba? Sa lahat ng bagay. Kaya dapat meron ka lang opinion sa mga bagay that really matters most to you. Kaya sa mga bagay na hindi gaanong importante o wala namang kinalaman sa'yo, pigilan mo na lang yung sarili mo na gumawa ng opinion. Pabayaan mo na yung gusto mo gumawa ng opinion, pasayahin mo na lang sila sa kanilang pananaw. Ikaw, may opinion ka man doon, manahimik ka na lang. Kaya nga panalangin na nga ni David Oh Lord, my heart is not proud, nor do I have haughty look. I do not have great aspirations or concern me with things that are beyond. So, at the end of the day po, Oo. sabi ni David, yung mga bagay na hindi po importante sa akin, Yeah. dapat hindi ko na po ipinag-uubusan ng oras at panahon, lalong pag-uubusan ng argumento at ng away. Yung para sa'yo, pag-ubusan mo ng lakas at panahon. Yung hindi para sa'yo, pabayaan mo na ang iba. Huwag maging pakialamero at pakialamera. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay. At ng yung mga mahal sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo po sa amin ha. May iba-iba kaming opinion sa buhay. At panalangin namin, huwag naming hayaan ang aming opinion ay makasira ng relasyon namin sa mga taong tunay na mahalaga sa amin. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipinang nanonood sa amin at dalangin po namin kayo po ang gumabay sa bawat aksyon at kanilang iniisip. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. amen. Imbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed sa susunod nating pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Miguel Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.